ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Magpapatuloy ang distribusyon ng tulong pinansyal sa mga rice retailer at ang pagbabantay ng presyo ng bigas sa kabila ng pag-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtatanggal ng price cap sa regular at well-milled rice. Ayon kay Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, ilalabas pa rin ang pamahalaan ng financial aid sa maliliit na mga retailer na nagbebenta ng bigas na hindi pa nakatatanggap ng 15,000 pesos cash assistance. Batay sa pinakahuling datos nitong ika-29 ng Setyembre, naglabas ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kabuang 217.2 milyong piso sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy para sa 14,480 mula sa kabuang 19,685 targeted rice retailers sa buong bansa. Tumulong ang DTI sa DSWD sa pagtukoy, pag-profile at pagsuri ng mga benepisyaryo ng cash aid. Simula nang maipatupad ang Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceilings na 41 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos kada kilo ng well-milled rice, mataas ang compliance rate ng retailers sa buong bansa, ani Pascual, na nasa 81.46% noong ika-28 ng Setyembre. Tiniyak ni Fair Trade and Enforcement Bureau FTEB Director Philip Sawali na patuloy sila sa pagmonitor ng presyo ng bigas sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa kabila ng pagtatanggal na ng price cap sa bigas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Positibo pa rin ang pagtaya ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO sa ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagtaya na babagal ang paglaki ng ekonomiya sa 5.7% ngayong taong 2023. Ito ang pahayag ni AMRO Chief Economist Ho E. Cor sa isang virtual briefing kasabay ng paglalabas ng quarterly update ng AMRO ASEAN Plus 3 Regional Economic Outlook o AREO 2023. Lumaki ang ekonomiya ng Pilipinas sa 4.3% sa ikalawang quarter ng taon, mas mababa mula sa nakaraang quarter na 6.4%. Ito ang nagdala sa year-to-date economic expansion sa 5.3%. Mas mababa din ang pinakahuling pagtataya ng AMRO para sa lokal na ekonomiya kumpara sa naunang 6.2% ang pagtataya nito para sa taong kasalukuyan. Kung maisa sa katuparan ng pagtataya, ang ekonomiya ng Pilipinas ang magiging pinakamataas sa rehiyon. Pagbabanggit ni Cor, tinutulak ng remittance inflows ang domestic demand. Mabuti rin ang lagay ng service sector anya at mas dumarami pa ang foreign tourist arrivals na lalong magpapasigla sa ekonomiya. Ngunit ayon kay Cor, ang pagtaas ng inflation ang hihila pababa sa paglago ng ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Upang padaliin ang strategic investments sa bansa, iginawad ng Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Board of Investments o BOI ang Green Lane endorsement sa EdgePoint Tower, 50 billion pesos telco infrastructure project upang mapahusay palalo ang telecommunication services at internet penetration. Iginawad ni BOI Governor Marjorie Ramos Samaniego ang Certificate of Endorsement sa mga kinatawa ng EdgePoint Tower sa pangunguna ni Chief Financial Officer o CFO Mr. Vicente Francisco Aranya. Plano ngayon ng EdgePoint Tower na magtayo at magpaupa ng 6,400 shared passive telecommunications towers sa Pilipinas sa taong 2030. Dagdag pa rito, inaasahang makalilikha ang telco tower project ng aabot sa 7,700 mga trabaho. Nakahanay ang proyekto sa Philippine Development Plan 2023-2023 Infrastructure Expansion and Upgrades.
na layong pagandahin ang telecommunication services, palawigin ang connectivity at paghusayin ang internet penetration sa hindi abot na mga rehiyon. Layunin din ng proyekto na pagbutihin ang mobile telecommunication services sa pamamagitan ng pagbibigay access sa essential telecommunications infrastructure at paglikha ng pantay na pagkakataon sa mga bago at dati ng mobile network operators. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.